Nawalan ng trabaho o na-endo. Pwede pa kayang mag-apply ng calamity loan dito sa SSS? Pag-usapan natin. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Pwedeng mag-apply ng calamity loan dito sa SSS online. Pero, linawin lang din natin yung eligibility o kung qualified ba tayo. Lalo sa question na nawalan ng trabaho, pwede pa kayang mag-apply. Dito mismo sa qualifying conditions ng calamity loan, nakalagay dito na dapat meron kang 36 monthly contribution. So kung tingin mo nakaka 3 years ka ng hulog sa SSS, ibig sabihin pwede mo nang i-check yung mga succeeding na qualification kung pasok ka nga ba dito. Kasi dapat in the last 12 months, meron kang 6 na buwang hulog. Ibig sabihin kung kaka-endo mo lang ng mga nakaraang buwan, ibig sabihin 2 months ago or 3 months ago, most likely meron ka pang 9 na buwang hulog o at least 6 months na hulog kung naka-6 na buwan kang pasok doon sa kumpanya na yon. At again, dapat nangyari siya in the last 12 months. Pero kung lagpas na dyan at wala kang nahulog sa SSS, most likely magkakaroon ng error message sa pag-apply ng calamity loan. So ipakita ko sa inyo very quick. Andito tayo sa website ng SSS, that's sss.gov.ph. Pwede itong i-access sa phone or sa computer ninyo. Click ko tong create SSS account or login. Login talaga yung gagawin natin. And then login ulit. Ilagay lang dito yung user ID and password mo sa SSS. And then, mag-OTP tayo. Pwedeng via text or sa time-based. At kapag nakapag-login na, i-click lang tong I agree. At mula dito, pwede nating ma-check yung sa contribution natin. Sa dashboard, view contributions. At makikita mo, ngayon 2025, merong hulog in the last 6 months. Hindi naman nesesaryong kailangan latest siya, basta nung nakaraang taon or 12 buwan, meron kang 6 na buwang hulog sa SSS mismo. At mula dito, pwede na mag-apply ng calamity loan. Ang maganda pa dyan, kung meron kang existing na salary loan katulad nito at hindi naman to past due, pwede ka pa rin mag-apply ng calamity loan dito. At linawin lang din natin na dahil kakadeklara pa lang ng state of calamity sa mga lugar dahil sa bagyong Krising, Dante or Emong, or kung anumang bagyo ang kasalukuyang tumatama ngayon sa lugar ninyo, posible na hindi agad maging available yung pag-apply ng CLAP or Calamity Loan Assistance Program. Posibleng ina-update pa to ng SSS, pero after few days, dapat pwede na mag-apply ng calamity loan nga. Balik tayo sa qualification kasi linawin ko lang din na yung 6 contribution na yon ay dapat pare-pareho yung membership type niya or category. Anong ibig sabihin nito? Kung sakaling yung hulog na yon ay ang category ninyo ay employed, pwede na. Yun nga lang, kapag yung 6 months na yon ay hindi lahat pare-pareho yung member category, halimbawa yung first 3 months ay employed and then yung next 3 months ay voluntary or self-employed or OFW, hindi iyon pwede sa SSS. Again, dapat yung 6 posted monthly contribution in the last 12 months, pare-pareho sila ng membership type or coverage. Ipakita ko sa inyo yung isang account na kung sakaling wala itong 6 monthly contribution in the last 12 months, ito yung mangyayari. You have no 6 contributions in the last 12 months at bukod pa dyan, no 6 months SE, ibig sabihin self-employed, VM, voluntary, or OFW contributions under current SE, VM, OFW membership. So, dapat pare-pareho yung membership category para doon sa mga 6 na buwang hulog. At malalaman yan kapag nagbayad ka or naghulog ka dito sa SSS. Paano yun? Halimbawa, pay contributions generating PRN. Meron tayong membership type na pinipili dito. So, voluntary or OFW. Dapat, in the last 6 months, pare-pareho yung membership type na pinili para hindi na makuha yung error message na katulad nito. Para sa mga empleyado na merong at least 6 na buwang hulog, wala nang poproblemahin kasi pare-pareho yung category nun, employed or private employed ang category ninyo habang kinakaltasan kayo sa sahod at hinuhulog ito sa SSS. At dahil meron na rin kayong SSS online account dito sa dashboard, pwede nyo ma-access yung view contribution ninyo. Ibig sabihin yung mga kinakaltas na contribution sa payroll ninyo or sa sahod ninyo, dapat nakikita nyo na nagre-reflect na may hulog dito sa SSS account nito. Katulad nito, 2024 pa yung hulog, pero kung tingin nyo 2025 pinakaltasan kayo, pwede na kayong mag-inquire doon sa kumpanya ninyo or sa SSS na rin kung ano yung naging problema para hindi na rin magkaroon ng issue sa pag-apply ng salary loan or calamity loan. So, yun yung mga qualifiers dito sa SSS para sa calamity loan.
Bukod pa dyan, dapat merong dineklarang state of calamity doon sa home address na nakalagay sa SSS record niyo. Paano malalaman? Dito sa SSS online account, sa member information, merong member details, meron ditong home address. Dapat updated ito at kung ano man yung lugar na nakalagay dito, ay merong declaration ng state of calamity na pwedeng malaman sa mga balita o di naman kaya sa lugar ninyo, sa barangay or sa munisipyo. Idagdag ko na din na dapat wala kayong past due short-term loan sa SSS. Ibig sabihin ito yung mga salary loan na hindi nabayaran at wala rin kayong condonation or wala rin kayong loan restructuring program at wala ring existing or outstanding na calamity loan. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyong i-check. Ito nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!